So, hello guys, ako nga pala si Renel Bating. So, ayan, pagpatuloy natin yung ginawa kanina. So, una, dito tayo sa user, click natin yung users. And then, sa administrator, right click lang natin and then copy. So, dito makikita natin yung copy objectives. So, first, lagyan natin ng first name. And then, Asian. Uh, D. Last name. And then, let's create a username. Yan, Renel. So, ang username natin magiging renel@sfit.com. So, next, click next lang. So, dito, gagawa tayo ng password. So, yung password ko dito is Renel. Yan. Renel 123. So, and then, huwag natin kalimutan i-check yung password never expires. Kasi pag di natin clinic yan, parang magiging trials lang yun. So, katapos, click next. And then, so dito makikita natin yung information na ilagay natin. So, Renel D. Bating. Renel@sfit.com. So, password never expires. Then, click finish. And then, okay. So, dito, Windows cannot set the password for. Ayan. So, okay. So, may mali doon sa nasa password natin. So, gawa tayo ng sariling password. So, ngayon, makikita na natin dito. So, just click. Makikita natin yung ginawa natin. So, Renel D. Bating. So, click and drag lang natin papunta sa folder na Bating. So, click yes. And then, ayan, makikita na natin dito. So, now, punta naman tayo sa CMD. And then, just type NS lookup. And then, enter. So, ayun, gumana siya. So, now, balik naman tayo sa dito. And then, go to computer. And then, select local disk C. And then, gawa naman tayo ng bagong folder. So, yung folder ko is SFIT2A. Tapos, NEL para may specific talaga. And then, okay. And then, pagkatapos natin gumawa ng folder, so, balik lang tayo dito sa ating server manager. And then, go to file services para ma-check natin kung tama o nandun ba yung ginawa natin. And then dito sa file services, punta lang tayo sa share and storage. So dito makikita natin yung gawa dito. Ayan yung ginawa natin.
So, ang mali lang dito is di natin makikita yung ginawa nating folder kanina, yung SFIT. So, balik lang tayo doon. So, let's see. Then, right click and then properties. Tapos, sharing, advanced sharing. Then, so, I guess. So, share, click share. Then, share. And then, done. So, dito, makikita natin wala pa siyang path, wala pa siyang network path. So, mag, para magkaroon tayo ng path, so punta lang tayo sa start and then go to administrative tool. Then click group policy management. And then dito gagawa tayo ng IP. So click forest domain and then domain, then sa folder na ginawa natin, so yung body, right click lang natin, then create GPO, and then lagay tayo ng name. So una GPO, tapos kung ano yung pangalan ng folder na nilagay natin. Yan, natin. Click OK. So, ayan, makikita natin yung GPO na ginawa natin. So, dito, okay. And then, click, dito, naka-no yung enforce. So, kailangan maging yes yan. So, click enforce, then right-click, and then enforce. Ayan, okay. And then, yan, naka-yes na yan. So, next natin gawin is, punta tayo sa settings. And then, click add, then close. So, pindutin lang natin yung user configuration, right click, tapos edit. So, dito, papasok na tayo dito, and then dito natin magagawa yung path. So, next natin gawin, sa policies, tapos, Windows settings, tapos folder direction. So ngayon, ibabato natin siya dito sa document galing sa user. Tapos right click properties, and then click natin yung basic. So dito tatanungin tayo yung sa path. So next natin gagawin, then go to sa folder na ginawa natin kanina. Yung folder natin, SFIT, right click, properties, sharing, tapos advanced sharing. And then, naka-check yan, tapos apply. And okay. So dito makikita natin dito yung path SFIT 2ANL. So instead na i-share natin, so ang gagawin natin is copy paste. So highlight, copy, right click, tapos copy. And then balik tayo sa yung documentation.
dito sa documents, right click, tapos properties, and then dito makikita na natin yung root path. And then paste lang natin dito, paste, and then apply. Click yes. So, huwag muna tayo mag-exit. So, dito muna tayo sa settings. So, remove muna natin yung grant the user exclusive rights to document. So, bakit kailangan natin i-remove? Para magre-read lang siya. And then, apply, yes, and okay. So, ayun. So, nagawa na natin. So, yung gagawin natin is to close this. Close. Close. Close lang natin lahat. But ito, close, 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 close. And then, kailangan natin siyang i-restart. Wait lang, teka ano. So, wait lang natin siya matapos. Ayan, tapos na. So, gagawin natin is to restart. So, para mag-restart siya, comment lang natin.